Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay magbibigay lang ako ng kaunting reaction regarding sa isang comment na nabasa ko doon sa video na ginawa ko regarding sa bad news, Poland applicant. Sabi niya dito, huwag kayong maniwala dito. Block or unsubscribe nyo to, binibigyan lang kayo ng negative vibes. Hindi maganda yung pagkaka-deliver ng aking video na yon, ay pasensya na kayo. Pero hindi naman ang ibig sabihin nun ay binibigyan ko kayo ng ganoon talagang ka-negative. Ang gusto ko lang mangyari ay nagbibigay lang ako ng advice or paalala kasi yun ang nangyayari. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na marami ang nare-refuse. Pero sinabi ko naman sa video na yon na kung sakali sa lugar mo o doon sa bansang kung saan ka naroroon ngayon ay wala namang mga issue na marami ang nare-refuse. Syempre, walang dahilan para kayo ay hindi mag-apply papunta ng Poland. Pero kung halimbawa katulad ng Hong Kong, ng Taiwan, alam nyo naman kung halimbawa kayo ay nariyan sa mga bansa na yan, alam nyo na napakaraming mga kababayan natin ang nag-apply na pero hindi nakaalis. Dahil nga sa napakahirap o napakahigpit ng Poland Embassy sa lugar nila. Sa draw pa lang para makakuha ka ng schedule for visa ay talaga inaabutan na ng expiration ng inyong working permit at hindi pa rin nabubunot. Nasa inyo din naman yan kung kayo ay makikipagsapalaran or hindi dahil unang-una buhay nyo yan, oras nyo at saka pera nyo ang ilalaan nyo dyan. Nasa inyo talaga ang desisyon. Ang sa akin lang naman ay nagbibigay ako ng suggestion, ng idea sa mga nalalaman ko. At saka syempre, hindi naman pwede na ang puro gagawin kong video ay mga puro positive na sasabihin ko sa inyo na mag-apply kayo ng Poland, ganito, ganyan. Tapos, magbibigay ako sa inyo ng mga job hiring. Kagaya niya, may mga binibigay naman sa akin na job hiring papunta ng Poland. Kaya lang, humingi pa nga ako ng pahintulot kay Madam Christie. Sa mga nakakaalam na sa si Madam Christie, siya yung nagpapaalis o siya yung nagtatanggap ng mga aplikante na gustong pumunta ng Poland. Siya kanya mismo ay sumang-ayon siya sa akin na sinabi ko na stop hiring muna ang pag-a-apply ng Poland kasi nga siya mismo na nagpapaalis papunta ng Poland ay talagang hindi smooth ang process ng mga aplikante niya papunta ng Poland. At tulad nga noon, may na-refuse na silang aplikante na nasa Pilipinas pero inaasikaso na nila at magre-reappeal para magkaroon ng visa papunta ng Poland. Kasi kung hindi talaga pangit ang sitwasyon ng hiring papunta ng Poland, ay hindi naman siya sasang-ayon sa aking sinabi dahil magiging kawalan nila yon. Pag walang aplikante, walang income na papasok. Siyempre, pinapangalagaan din nila ang kanilang pangalan kasi siyempre, mahirap yung tanggap sila ng applicant pero hindi nila napapaalis. Kaya ako din naman nagbibigay ako sa inyo ng babala kasi ayoko mangyari sa inyo yung nangyari dati sa direct hiring papunta ng Spain na marami ang nag-apply, nagbayad ng 100 euro pero nasayang ang kanilang pera. Ayoko mangyari sa inyo yun ng dumagsa kayo ng pag-apply ng Poland tapos hindi kayo makakaalis. Siyempre, bago kayo makapag-apply, magbabayad kayo ng initial. At siyempre, non-refundable na yan once na nagkaroon na kayo ng working permit. Ang sa akin naman, ang sinasabi ko sa inyo ay depende sa bansang kinaroroonan nyo. Sana ay malinaw naman yung aking video na ginawa. Nasa sa inyo din naman ang desisyon. Huwag kayong magalit sa akin kasi ayoko lang naman na puro positive yung ginagawa kong video. Siyempre gusto ko din yung reality naman tayo. Doon tayo sa talagang totoong nangyayari. Pero sinabi ko din naman na yung mga naunang nag-apply ay huwag mawalan ng pag-asa kasi gagawin din naman ng mga pinag-applyan nyo ang kanilang best para kayo ay mapaalis. Kasi syempre, mas kikita kasi sila once na kayo ay mapaalis nila. At yun nga, yung mga nag-apply kay na Madam Regina at kay Madam Christie, good news kasi dumating na yung working permit nila. Meron kasing aplikante doon na nagme-message din sa akin na 7 months na talagang gusto na niyang sumuko. Finally, napasama na siya doon sa dumating na working permit. At yung iba ay 4 na buwan at 5 buwan na. Saka pa lang din dumating yung kanilang working permit. Ganun katagal. At syempre, hindi dahil sa meron na silang working permit ay makakampante na sila kasi
visa naman ang kanilang aalalahanin, na sana ay walang maging problema at maging approve ang kanilang pag-apply ng visa. Ang isa pa sa inaalala din ay syempre ay makakuha ng slot, kasi sa Pilipinas ay medyo pahirapan din kasi kumuha ng available na slot para makapag-visa. Uulitin ko lang sa mga kababayan natin na nag-apply na papunta ng Poland, huwag kayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, kaya laban lang. At syempre, samahan lang din ang panalangin at communication doon sa inyong pinag-applyan na ganito ganyan. Alam naman ng inyong mga pinag-applyan kung ano ang sitwasyon ng Poland. Kung okay ba, kung may ma-refuse ba. Kaya lang, may mga case lang talaga na nagkakaroon ng problema. Gagawin naman nila ang best nila para ma-approve kayo. Pero yung sa mga hindi pa nakakapagsimulang mag-apply at gusto nyo mag-apply ng Poland, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo ang desisyon kung gusto nyo makipagsapalaran. Ang ina-advise ko lang ay marami namang available na hiring papunta ng Europe, hindi lang Poland, na pwede nyong applyan. Na pwede kayong magtrabaho doon at maging stepping stone nyo, depende kung ano talaga ang motive nyo sa pagpunta nyo dito sa Europe. Pero tulad nga ng sinasabi ko, ay depende sa inyo. Nasa sa inyo ang desisyon para walang sisihan. Kaya sa mga nakapag-apply na, papunta ng Poland, na may mga working permit na, ay good luck sa inyong lahat. At sa mga magbibisa appearance, sana ay huwag kayong ma-refuse para makarating kayo dito. At sana doon sa mga nag-apply kay na Madam Regina at kay Madam Christy, na may mga working permit na, at saka mga yung iba nag-aantay pa ng working permit, sana dumating na din ang kanilang working permit, at sana ay yung mga mag-apply ng visa ay ma-approve na sila, para naman meron akong good news na ibibigay sa inyo. Huwag kayong mag-alala once na meron na akong update kung ano na ang mga latest na nangyari sa mga applicant ni na Madam Chrissy na nag-apply papunta ng Poland na nasa Pilipinas o kaya nasa ibang bansa na nag-apply, ay babalitaan ko kayo. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ipatuloy nyo akong suportahan, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick mo na ang subscribe button, at syempre para ma-notify ka ni YouTube ay pakiclick mo na ang bell button, at kung nagustuhan mo ang video ito ay click mo na rin ang like. Ayan, kung meron kang komento, i-comment mo na yan sa baba. Maraming salamat.